Magandang araw po sa bawat isa. Kamusta po kayong lahat? Nagbabalik po ang inyong lingkod. At salamat po sa biyaya ng Diyos na tayo ay makapag-share muli kahit sa kaunting kaparaanan lang po na mga pamantayan sa pamumuhay na kapupulutan natin ng aral. Nais ko pong i-share sa inyo yung tinatawag na issues of life. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang issue po ay hindi natatapos. Araw-araw meron. Minsan nagkakasabay-sabay. Minsan natatapos yung isa, may pumapalit na isa. Pero ito po, ako ay may mga notes dito. Bilang matagal na rin naglilingkod, nag-i-evaluate, mahilig ako magsulat. Bakit ba laging may issue? Unang-una, hindi po matatapos ang issue dahil ang tao ay makasalanan. Laging may issue dahil tayo ay makasalanan, hindi tayo perpekto. So talagang nandyan ang kasalanan araw-araw, sinadya man o hindi, malaki man o maliit. Laging may issue kasi hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Wala, kahit na ano gawin mo, ang nakakalungkot nga ng katotohanan na yan, yung ang dami mong ginawang mabuti, nagkamali ka lang ng maliit, iyon na ang mas makikita nila at pagtutuunan ng pansin. Kaya hindi matatapos ang salitang issue. Maraming issue, laging may issue kasi hindi nawawala sa mga tao yung katagang inggitero at inggitera. Ang daming ganun tao na kahit hindi mo inaano, masaya sila na ikaw ay bumagsak, masaya sila na ikaw ay magkamali, masaya sila na ikaw ay mabigo o malungkot. Kaya hindi nauubos ang issues of life. Tapos, laging maraming issue kasi sadyang may mga tao na ang hangarin sa kapwa ay masama. Kaya laging may issue. Laging may issue kasi kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay mabunga, yun yung binabato. Kaya laging may issue. Ay, tinamanang na issue yan mga minamahal. And I'm sure habang nakikinig kayo sa akin ngayon, nakakasakay kayo dahil maaaring dinadaanan nyo rin. Itong mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. At laging may issue kasi ang tao ay hindi marunong makontento. Lahat po tayo, aminin man natin sa harap ng Diyos, ito tayo lagi, gusto natin, we want more, we want more, we want more, puro kabig lang. Kaya isang damakmak ang issue ng buhay. Laging may issue rin dahil minsan, ginagamit din ng Diyos na pamamaraan sa atin bilang mananampalataya ang katagang pagsubok o kaya naman ay pagpalo kung tayo ay nalilihis na ng landas. So hindi mawawala ang issue, isasabay mo pa yung mga karamdaman na suliranin, isasabay mo pa yung kakulangan ng pananalapi, isasabay mo pa yung maraming bayarin, hindi po mawawala ang issue. Dahil dyan mga minamahal, bibigyan ko po kayo ng 3 tips mabilis lang. Ito una nating gawin. Unang-una, take your troubles to God and put them in His hands. Ulitin ko ito po gawin natin. Take your troubles to God and put them in His hands. 1 Peter 5:7. Ang Diyos natin ay kumakalinga. Kahit marami tayong dinadaanan, ang Diyos ay gusto tayong tulungan at ayaw niya na tayo'y nag-iisa sa bagay na yan. Number 2, pag yan ay ginawa nyo, binigay nyo sa Diyos ang kabigatan nyo, mga issue ng buhay, God provides calm and peace when you pray. Philippians 4:6-7. So sabi nga ni Charles Stanley, fight all your battles on your knees. Napakahalaga po na ang tao ay nananalangin, nagtitiwala sa Diyos. And number 3, na tips ko sa inyo dito sa issues of life, trust God to intervene according to His will. Trust God to intervene according to His will. Makikita nyo yung kamay ng Diyos pag kumilo sa inyo. Pagkatiwala natin sa Kanya. Itong issues of life, kung sa sarili natin, naku, mawiwindang tayo mga kapatid. Nag-aantay lang ang Diyos, gusto niya tayong tulungan. May nakita akong post sa Facebook, gusto ko lang i-share sa inyo, magko-close ako rito. When you are wrong, apologize. Stop looking for quotes that support your stupidity. Alam mo, minsan kaya hindi natatapos ang issue ng buhay, mali ka na nga, ipinipilit mo pang tama,
at ipopost mo pa sa Facebook, pakiramdam mo ikaw pa yung biktima. Pero ang totoo nun, kitang-kita na yung kabaluktutan mo. May talata nga sa Bible, nakikita mo yung yung malaking muta. Nakikita mo yung muta sa kapwa mo, pero sa iyo mas malaki, hindi mo makita. So ito po masasabi ko, Hebrews 12:2, just looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So muli, sana po may napulot kayong aral dyan. Itong issue ng buhay na to, ibigay natin sa Panginoon. May natatapos, may pumapalit. Pero wag tayong manghihina, wag tayong mawawala ng pag-asa. Hanggat buhay kami, pag-asa, lalo-lalo na nandyan ang Diyos. So God bless po sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.